Balita po ngayong araw na to, committee report para sa impeachment ni VP Sara inaprubahan sa 55-0 na boto ng House panel. Uy, teka muna. Akala ko ba ang daming nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment na to? Hindi ba balita kahapon? Mga humigit kumulang 40 members of Congress daw ang nag-withdraw ng kanilang suporta. Ibig sabihin, para sa kanila, hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte. Ano itong nangyari nito? 55-0 na boto ng House panel. Bakit ni isa man lang hindi kumontra? Dahil yan pong 55 na yan, iba-iba po ng partido yan. Iba-iba po ng mga likaw ng bitoka yan. Pero bakit lahat sila nagkaisa? Kasi nung pong unang nagbotohan sila, na nakakita sila ng probable cause para ituloy yung impeachment ni Sara Duterte, hindi ba 53-0? Ngayong araw na to, na marami ang nag-akala na magbobotohan na sa plenaryo kung mai-impeach si Sara Duterte. Pero hindi po pala. Ngayon po, pagbobotohan, yung pag-approve ng committee report. Sabi po dito sa balita, unanimously approved. Again, tulad nung nauna, 53-0, ngayon 55-0. The House Committee on Justice has unanimously approved its committee report finding probable cause to impeach Vice President Sara Duterte during its hearing today, May 4. A total of 55 members voted to adopt the report, along with a resolution paving the way for the drafting of the articles of impeachment against the Vice President. The approved report and corresponding articles will be transmitted to the House plenary for a vote on whether to formally impeach Duterte. If approved, the case will be elevated to the Senate, which will convene as an impeachment court. So, ano yung sinasabi ng mga nagpapakalat ng fake news? Na ang dami daw nag-withdraw ng kanilang suporta. Bakit ngayon? Pagkakataon nila na bawiin yung kanilang boto kasi yung iba dito, pagkakaalam ko kasama nung bumoto dun sa 53-0. Kung nag-withdraw sila ng suporta, bakit nga ni isa sa 55 members na to? Nag-no. Lahat sila bumoto to approve the committee report. Pero hindi naman po nangangahulugan na na-impeach na si Sara Duterte. Yan po ay mangyayari sa susunod na botohan sa buong plenaryo. And I think sa May 11, next Monday, gaganapin po ang pagboto. So, dun sa mga nagsasabi na humihina daw ang suporta sa impeachment ni Sara Duterte, yan po ay fake news. Talaga pong lahat gagawin ng kalaban para masira itong impeachment ni Sara Duterte. Lahat gagawin nila. Nakita niyo yung mga trolls ngayong araw na to? Lahat ng trolls, isahin ko na, lahat ng trolls, ang kanilang pinapakalat ay nakatanggap na naman ng maleta itong mga pumirma doon sa mga bumoto at nag-approve ng committee report. Sabi nga ni Greco Belhica tandaan ang 55 na congressman na bumoto sa impeachment ni VP Sara sa 2028. Publiko naman ang boboto laban sa inyo. Nakakasigurado ka, Greco Belhica? Yung sinasabihan mo na tandaan itong 55 na congressman, sa mga DDS lang yan. Sa kanila mo sabihin. Dahil sila lang naman ang hindi boboto sa mga pangalan na to. In fact, itong 55 na ito ang dapat na iboto muli sa 2028. Kung lahat sila tatakbo uli sa 2028, kailangan silang iboto. Dahil itong mga congressman na to, ginawa nila yung kanilang duty, yung kanilang trabaho to uphold the law. At ang dapat tandaan, yung mga hindi pipirma sa impeachment ni Sara Duterte. So, wag niyong baligtarin. Yung sinasabi niyong tumanggap itong 55 congressman na to, ng suhol, ng maleta, o kung ano man ang sabihin niyo, baliktad po yata. Hindi ba mas kapani-paniwala kung ang sasabihin natin na tumanggap ng pera o ng maleta ay yung mga hindi pipirma? Sa gitna ng lahat ng ebidensya lumabas, hindi kayo pipirma? Bakit? Malamang kayo ang nakatanggap. Dahil itong mga bumoto ng yes para matuloy ang impeachment ni Sara Duterte, gusto nila ng katotohanan at hindi kailangan bayaran ng kahit na magkano ang isang taong nais lamang malaman ang katotohanan. Hindi ba mas kapani-paniwalang sabihin na yung mga hindi pipirma ang makakatanggap?
para hindi umabot sa 106. 55 na to eh. So, ilan na lang ang kulang? Siyempre, itong 55 na to, mga congressman pa rin yan. Ang sinasabi, 1/3 of the congressmen para ma-impeach si Sara Duterte. So, kung 55 na to, ilan na lang para maabot yung 106? So, tigilan nyo na yung pagpapakalat na tumanggap ng bayad itong 55 na ito or kung sino man ang mga pipirma para sa impeachment ni Sara Duterte pagdating ng botohan sa plenaryo. Hindi nyo na mauuto ang taong bayan na maniwala na binayaran itong mga taong ito. Mas maniniwala pa kami kung sasabihin ninyo yung mga hindi pipirma ang tatanggap ng bayad. So, sigurado to, pagdating ng botohan sa plenaryo, ito po ay aabot sa Senado. Kaya nga double time ito mga minority bloc, ito mga Duterte bloc. Lahat gagawin nila para hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi nga ba pinagpaplanuhan pa nila na ikudita si Tito Sotto? Ang kakapal ng mukha, no? Ang titigas ng mga mukha talaga. Kahit na overwhelming na ang ebidensya, itong grupo ni Amy Marcos, talagang pakapalan na lang ng mukha. Kahit na siguro nakapatay na si Sara Duterte, ia-acquit pa rin siya ng mga Duterte senators. Nakakahiya kayo. Hindi kayo para sa bayan. Kayo ay para sa isang pamilya lamang, sa mga Duterte lamang. So sa tingin niyo, sino ang mas nakatanggap ng bayad? Yung mga naghahanap ng katotohanan o yung mga gustong pagtakpan ang katotohanan? So, nung isang araw, kahapon yata yun, nagpatawag si Tito Sen ng caucus o meeting para pag-usapan yung magiging daloy ng impeachment trial ni Sara Duterte. And of course, hindi dumalo yung minority bloc. Kaya naman pala, meron silang sariling meeting na yung araw na to. And more or less, ito yung mga kanilang pinakawalan na mga statement. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, "We will follow all the rules and procedures. Guided naman kami lahat dahil marami namang abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung constitution, ano yung batas, yun yung susundin namin." Oo, talaga, Cayetano? Marami namang abogado dyan sa minority? Ang system nito, kapag abogado ka, kahit na anong talino mong abogado, kapag ikaw ay nadikit sa mga Duterte, lusaw na ang utak mo. Wala ka ng wisyo. Wala ka ng sense of, ano ba tawag yun? Understanding. Para sa'yo, isa na lang ang focus mo. Ang mga Duterte. Ang ipagtanggol sila no matter what. Kahit na masira na ang pagkatao mo, tawagin kang bobo, tanga, sinungaling. Basta ang importante, magawa ninyo. Kayong nasa minority bloc, ang assignment ninyo, ang ipagtanggol si Sara Duterte. So sa tingin ninyo, sino ang mas paniniwalaan ng tao na tumatanggap ng kapalit? Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, "Ako ayoko na sana. Magulo na ang bansa natin. Kung ako, I've said it time and again. Ayoko ng impeachment eh. Kung aakyat siya, wala na tayong magagawa." Uy, kung aakyat, wala na daw silang magagawa. Talaga, Jinggoy ha? Ayaw ko na sana. Kung ayaw nyo ng impeachment dahil ang nakasalalay dito ay ang pangalan ni Sara Duterte, aba, ibaguhin nyo ang saligang batas. Tanggalin nyo yung impeachment na yan. Pero kung nagkataon na tuloy yung impeachment ni Bongbong Marcos, sigurado lahat kayo papayag sa impeachment. Dahil na-dismiss yung kay President Bongbong Marcos at natuloy itong kay Sara Duterte, lahat naman kayo ayaw nyo ng impeachment kung maaari. At ano naman ang sinabi ni Senator Amy Marcos? Palagay ko, 106 votes, madaling makuha. So, ini-expect na namin, pinagpaplanuhan, yun na nga ang mini-meeting. Kaya lang hindi nakahabol yung iba kung anong strategy, anong gagawin. Teka muna, anong strategy pa ba ang dapat gawin? Strategy para pigilan ang impeachment trial ni Sara Duterte? Kasi, kung kayo ay talagang mga senador ng bayan at kayo ay nilukluk dyan to uphold the Constitution at ang ating mga batas, hindi nyo kailangan ng strategy. Huwag ninyong harangin ang impeachment trial. So, para may mga palusot ng mga to. Sabi ni Amy kasi hindi sila kumpleto eh. Kaya hindi pa sila makapagplano kung anong gagawin nila sa impeachment trial ni Sara Duterte. Wala kayong ibang dapat gawin kundi maupong senator judge at ituloy yung impeachment trial ni Sara Duterte.
Ayaw nyo dahil mabubuko ng gusto si Sara Duterte. Pagdating dito sa Senate trial, lahat mahahalungkat, lahat kakalkalin. So kung nagulantang tayo sa mga lumabas na ebidensya nung House Justice Committee hearing, mas lalo na dito sa Senado. Dahil lahat yan, bubulat-latin. Yun ang kinatatakot ng mga Duterte senators, lalo na ni Amy Marcos. So kung sila nagpapalusot, si Robin Padilla, derechahan ang kanyang sinabi. Sabi niya, di ba ang papel naman ng minority is to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Alam nyo, gusto ko na talagang maniwalang bobong senador itong si Robin Padilla. Ang trabaho lang daw ng minority is to oppose. Nakita nyo utak nito? So kaya pala nagkaroon ng opposition, lahat ng sasabihin ng pro-government, lahat ng kanilang isusulong na batas, lahat ng mga panukala nila, kukontrahin ng mga minority. Kaya pala si Amy Marcos, wala nang ginawa kundi ang i-oppose lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Now, I know. Dahil ang trabaho lang pala ng opposition or ng minority bloc is to oppose. Lahat daw kailangan nilang i-oppose. Ang galing naman ng utak ni Robin Padilla. Maniwala kayo na ang trabaho lang ng minority ay i-oppose. Lahat ng bagay dyan daw sa trabaho ng minority, i-oppose ang lahat. So kahit na anong ganda ng proyekto ng gobyerno, kahit na mag-benefit ang buong Pilipinas sa ginagawa ni President Bongbong Marcos, kahit na umaangat na ang ekonomiya, kahit na gumaganda na ang buhay ng mga Pilipino, ang trabaho ng minority bloc ay i-oppose. Kaya pala sila nagpapakalat ng fake news. Puro negative ang nakikita nila sa gobyerno natin. Dahil para sa kanila, walang ginawang tama si President Bongbong Marcos dahil ang trabaho nila ayon kay Robin Padilla ay ang mag-oppose sa lahat ng bagay at issue ng gobyernong ito. Palakpakan po natin si Senator Robin Padilla. Yan ang aking senador. So ngayon, sinasabi ni Amy Marcos, kulang daw sila ng numero kanina, meaning absent yung iba, kaya hindi pa nila napag-isipan or napagplanuhan yung kanilang strategy once na umakyat ng articles of impeachment sa Senado. Dahil kahit na anong sabihin ng mga DDS na humihina daw ang suporta ng mga kongresista sa impeachment ni Sara Duterte, at least para kay Amy Marcos, alam niya na napakadaling makakuha ng 106 na boto considering na 55 na nga Walang tumutol, walang nag-no, walang nag-abstain. Pero siyempre, dahil ang trabaho ng minority bloc ay mag-oppose, ito na po ang plano. Kahit na wala pang strategy sinasabi si Amy Marcos, ibinuko na sila ni Robin Padilla. Dahil ang sabi ni Senator Robin Padilla, minority bloc, haharangin ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Hindi pa kayo nag-usap-usap kanina Amy Marcos, Jinggoy Estrada, at itong si Alan Peter Cayetano? Huwag niyo munang ibubuko Mag-usap tayo. Magkaisa tayo. Wala muna magsasalita sa media na haharangin natin yung impeachment. Kunyari, nag-i-strategize pa tayo. Kunyari, nagpaplano pa tayo. Walang magbubuko And yet, ito na yung matabil na Robin Padilla, nag-spill ng tea. Sabi niya, haharangin ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado ng minority bloc. Ibinunyag ni Robin Padilla na balak ng Senate minority bloc na tutulan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling maipasa ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Sa panayam, ipinaliwanag ni Padilla na bahagi ng tungkulin ng minorya ang kumontra sa mga usapin sa Senado, kabilang ang impeachment. Sabi nga ni Padilla, di ba ang papel naman ng minority is to oppose? Hindi lang sa impeachment, lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose.
Buo po talaga ng mga dahilan nitong si Padilla, no? Dagdag pa niya, ang naturang hakbang ay naaayon sa parliamentary procedure at sa prinsipyo ng demokrasya. Natural lang yun i-oppose pag-convene. Basta minority, yan ang papel paliwanag ng matalinong senador na si Robin Padilla. Samantala, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na wala pa silang napag-uusapan hinggil sa naturang plano. Ayon naman kina Jinggoy Estrada at Amy Marcos, hindi pa ito bahagi ng kanilang naging pulong. Bagamat kinilala nilang naging vocal si Padilla sa... O, kita nyo na? Hindi nyo kasi sinabihan si Robin Padilla na wag muna magsasalita sa media. Ito pa bida Gusto ni Robin Padilla sa kanya manggaling. Maka-scoop siya ng balita. So kahit na ang balak ng ibang minority bloc wag munang ipaalam sa publiko, nagsalita na rin si Robin Padilla. Wala siyang pakialam kahit sabihin ng kanyang mga kasamahan na wag munang i-broadcast sa publiko. Basta siya ang makauna or maka-scoop ng balita. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na desisyon ang Senado hinggil sa pag-convene bilang impeachment court habang hinihintay ang posibleng pag-transmit ng articles of impeachment mula sa Kamara. So you see, hindi po sa Kamara ang problema. Dahil kahit na ipakalat ng mga DDS na binayaran itong 55 na bumoto at kahit na magbanta pa si Greco Belgica, natatandaan ng pangalan ng 55 mga kongresista nito para sa 2028 ay matalo sila sa eleksyon, hindi nyo kayang ibuli or takutin ang mga kongresistang naghahanap lang ng katotohanan. Kayo, gusto nyong pagtakpan ng katotohanan, bahala kayo sa buhay nyo, pero hindi kayo magtatagumpay dahil aakyat ng Senado yung articles of impeachment. At doon, taong bayan ang haharapin nitong minority bloc o Duterte senators kapag inakwit nila o tinangkang harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi tulad ni Greco Bellica. Sa bagay, mga DDS naman sila tulad ni Lauren Badoy na pagdating daw sa 2028, tapos ang karera nito mga pipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Takutin ninyo, lelang nyo. Wala nang natatakot sa inyo. Lalo na, pabagsak na ang mga Duterte. Kayo na lang ang mag-utuan. Dahil ang majority ng taong bayan, we want to know the truth. At kung sa katotohanan na yan ay lumabas na walang ginawang kasalanan si Sara Duterte, tatanggapin namin ng taus-puso. Pero kung ia-acquit nyo lang siya nang dahil lang sa kaalyado nyo siya at gusto nyo lang talaga siyang isalba, kahit na nagdudumilat na ang mga ebidensya, ay ibang usapan na yan. Huwag nyong subukan. Masisira ang buhay nyo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.